Hi guys and hello. Marami ang hindi nakakita sa akin ng ilang linggo, ilang araw. And habang payapa ang mundo, nagpapahinga ang lahat, gusto kong gumawa ng video kasi gusto kong magpasalamat kay Lord na binigyan niya ako ng mga tamang tao na nagpalaki sa akin, na kung ano ako ngayon, kung paano ko magmahal sa sarili ko, paano ko tanggapin ang sarili ko, kung paano ko tanggapin at mahalin ang mga kapwa ko. Sila yung naghulma sa akin para piliin kung maging mabuting tao. Kaya Lord, thank you so much kasi Mama and Papa really did so well na pinalaki nila ako na mapag-intindi, very understanding, mapag-unawa, at pinili mong ibigay sa akin ang mga tao na magbibigay ng lakas sa akin sa mga panahon na magiging mahina ko. And Lord, thank you kasi yung timing mo is always right. Yung pagbibigay ng mga tamang guidance, pagbibigay ng mga tamang life lessons. Lahat yun, naniniwala ako na naka-align lahat yun sa mga tamang. Para sa akin, para sa pamilya ko, para sa buhay na inyong pinahiram para sa akin. And gusto ko rin sabihin na lahat tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo sa buhay, may kanya-kanya tayong plano, o may kanya-kanya tayong gustong mangyari sa ating buhay. Pero sa akin, yung mga plano natin, yung mga gusto natin, hindi siya aligned, hindi siya konektado sa nakaplano at nakahanda na ibibigay at ibibigay natin sa atin. At kung question natin, minsan kasi sometimes sasabihin natin, ito yung gusto ko na naman, bakit hindi naman? Dati, ganun ako. Few years ago, sobrang nakaraang ganito. Gusto ko, ganito, hindi nangyayari ang gusto ko, bakit iba ang nangyayari? Pero later on, na-realize ko na kasi, yung mga gusto natin, yun naman sila na minsan, yun yung talagang para sa atin. Kasi minsan gusto natin, yun yung para sa atin. So, hinihirayo tayo yun sa mga makakasira sa atin, makakasakit sa atin. Minsan lang sa feeling natin, sasaktan tayo dahil hindi nangyayari yung gusto natin. Iba ang nangyayari sa picture at masasaktan tayo. Pero Lord is not always, never tayo sinasaktan ni Lord. Ang mga sitwasyon gusto niya bigay sa atin ang mga pagkakataon para mas maging matatag tayo, para mas maging matibay tayo, mas strong tayo, naharapin yung nakatakta para sa atin. Para pagdating ng panahon, kapag binigay na ni Lord yung talagang para sa atin, strong na tayo, malakas na tayo, matapang na tayong harapin, at kaya na natin i-handle yung buhay na talagang nakatakda para sa atin. And also, gusto ko lang sabihin sa lahat na hindi natin kailangan, alam mo, magiging maayos ang buhay natin, magiging payapa ang buhay natin kung magpo-focus tayo sa ikakaganda ng buhay natin, yung para sa atin. Kasi kapag nag-focus tayo sa pagsasagot ng bawat sitwasyon, pag nag-focus tayo na kailangan natin isipin or laging bigyan ng atensyon ng mga ibang tao, sometimes. So kapag nag-focus tayo sa sarili natin, sa ikakaganda ng buhay natin, kapag nag-focus tayo sa panahon na alam natin na wala namang kasing wala namang contribution
sa sarili mo or walang contribution sa ikakaganda ng buhay mo kung papatulan mo lahat ng sasabihin ng mga tao, lahat ng opinion ng mga tao. For me, lagi ko sinasabi, everybody is free and everybody have their right and they are entitled sa kanilang sariling opinion. Kung yun ang tingin nila sa'yo, okay lang. Hindi naman kasi tayo pinanganak para magustuhan tayo lahat ng tao. And minsan kasi hindi tayo nagiging successful sa buhay dahil masyado nating binibigyan pansin yung mga bagay na hindi naman importante sa buhay natin. And one of that is yung mga salita ng mga ibang tao. One of that is, may lamok. One of this is yung lagi nating papansinin or kailangan nating sagutin ang mga opinion ng mga tao tungkol sa atin. Kahit anong gawin natin sa buhay, meron at meron may sasabi ang mga tao tungkol sa atin. Gumawa tayo ng tama, meron silang masasabi. May magawa tayong mali, meron silang masasabi. May malaman sila tungkol sa iyo. Meron at meron pa rin silang masasabi. So, for me, para sa akin, mas okay na yung gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa iyo na wala kang sasaktan ng ibang tao. Sasabihin ng mga tao na nakapanood dito na sabi nila, hindi nakasakit, may ganyan ng kaso, blah, blah, blah. Again, hindi natin kailangan sagutin lahat ng opinion ng mga tao. And para sa akin, minsan kasi blessing in disguise ang mga sitwasyon na feeling ng mga tao ay karma natin, bad karma natin. Minsan feeling ng mga tao, sasabihin nila na ay nangyari yan kasi ay sama ng ugali. Actually, depende na yun sa'yo kung ano ang perception, kung ano ang tingin mo tungkol sa sitwasyon. Para sa mga nakakapanood nito na positive ang mga naiisip nila o positive ang buhay nila and they choose peace, they choose happiness. Kasi for me, happiness is not by chance. Hindi yan nakukuha by luck. It's a choice. Choice mo kung magiging masaya ka sa buhay. It's your choice to be happy. It's your choice to protect your inner peace by understanding na lahat ng tao may kanya-kanyang opinion sa ibang tao. Minsan nga, ikaw sa sarili mo, questioning mo din sarili mo. Diba? You have your own questions about yourself and you have your own opinion about yourself and sometimes hindi ka din naman sumasang-ayon sa sarili mo. So, okay lang yan, diba? Okay lang yan. Kasi, hindi naman kasi yung mga tao magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Ikaw, it's your choice to choose what will make you happy, who will make you happy, and how you will keep that happiness. Ganon din naman sa mga pagiging natin, yung pagiging successful natin sa buhay. It's a choice. It's our choice kung ano sa tingin natin ang ikakaganda ng buhay natin. How we will be successful in everything that we do. So, yun lang. Gusto ko lang mag-share ng mga sa loobin ko habang nandito ako nagmumuni. And alam ko yung mga tao naiisip nila na ay, ganyan-ganyan. Ang daming opinion, ang daming whatever. Hindi ko na I can't even describe it in words anymore. So, lagi lang natin tatandaan sa mga nakakapanood ito na sometimes you feel like everything is not going right. Minsan, pagkaramdam natin, wala nang tamang nangyayari sa buhay natin. Tapos, questioning natin sila, diba? Wag mo siya questioning. Wag mong bigyan ng dahilan para magalit ka or magtampo ka kay Lord or hindi na magtampo or just I don't know how to say it in Tagalog pero para sa akin
relax your mind. Okay lang na minsan panghinaan ka ng loob. Hindi mo kailangan maging malakas lagi. And kapag nanghina ka na, kapag feeling mo na-drain ka na, naubos ka na, take a break. Step back ka lang. Pahinga. Pero huwag susuko, diba? Yun ang kasabihan natin sa buhay. We can rest. We can take a break. But never give up. Never give up on your future. Never give up on yourself. Never give up on your happiness. And huwag mong ilagay ang kaligayahan mo, huwag mong ilagay ang success mo, huwag mong ilagay ang peace mo, ang kapayapaan mo sa kamay ng ibang tao. Put it in God's hand. Kasi kapag alam mo na lahat ng ibibigay ni Lord ay ikakaganda ng buhay mo, kapag tinanggap mo yun, you will always have peace in your life, in your mind. Tulad na po ng sinabi namin, lagi kami nandito, hindi kami aalis, hindi kami mangiiwan sa ere, hindi namin tatalikuran kung anong nasimulan namin. Papahinga lang kami ng konti. Pero, asahan mo, pagbalik namin, mas marami siguro kami makaplano na, mas magaganda ang mga kalalabasan ng pagpapahinga namin. Salamat sa mga nagtitiwala sa amin. Salamat sa mga sumusuporta sa amin. Salamat sa pagbibigay ng pangunawa. Sa mga tao na hindi agad ng huhusga, salamat. Salamat din naman kahit na nanghusga kayo, kahit na iba yung tingin ninyo sa akin, tingin ninyo sa pamilya ko, tingin ninyo sa aming mag-asawa. Salamat din sa inyo kasi parte din kayo kung ano ang plano ni Lord para sa amin. Parte din kayo kung paano kami palalakasin ng sitwasyon. Parte kayo kung paano kami bibigyan ng mas maliwanag at mas importanteng more important matters in our life. You guys are part of it. Whether you are a basher, whether you are a supporter, whether you are a friend, an enemy, a family, or just whatever. I don't even know what the rest of the people are nowadays. But thank you to all of you. And sana naisip lang natin minsan mas maganda pala kapag wala tayong galit sa puso. Mas gaano pakiramdam. Mas nagiging genuine ang mga smile. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for watching and till next time. Bye!